Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Matapos nga ang nakakapanlumong kampanya ng TNT Tropang Giga sa magkasunod na komperensya ng PBA, tila nagpapahiwatig na nga na posibleng magkaroon ng malaking pagbabago sa flagship team ng MVP mga idol. Napakalaki na nga ng pinagbago ng kanilang koponan ngayon, kumpara noon na talagang iniiwasan silang makaharap ng kahit sino mang koponan sa liga, mapa-independent teams man o mga SMC teams. Aminado naman tayo na madami talagang pagsubok na dumating sa TNT na naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang laro sa PBA. Nariyan na nga ang sunod-sunod na pagka-injured ng ilan sa kanilang mga superstars at ang hindi pagbalik ni Mikey Williams sa koponan na naging dahilan para i-terminate ang kanyang kontrata. Madami ang nagsasabi na si Mikey ang naging dahilan kung bakit lumamya na ng husto ang nooy tinuturing pa na powerhouse team ng PBA. Ngayon nga ay parang kalibel na lang nila ang mga independent teams ng liga kagaya ng Rain or Shine, Batang Pier, Terraperma at Phoenix. Maging ang kanilang mga rival teams ay hindi na sila gaanong tinitingala at nirerespeto. Dahil alam na ng mga ito ang kahinaan ng koponan ni MVP. May mga nagsasabi din nga na nakasira din ang pagbabalik ni Chot Reyes bilang head coach ng Tropang Giga lalo na at kagagaling lang niya sa isang pagkatalo sa FIBA World Cup. Bago pa man kasi maupo si Chot, nakuha pang mapag-champion ni interim head coach Jojo Lastimosa ang TNT. Ang kaibahan nga lang, kumpleto pa ang superstar ng koponan kabilang na si Mikey Williams nang huli silang nagkampiyon sa Governor's Cup nung nakaraang taon. Panigurado na malaking balasahan ng manlalaro ang mangyayari sa TNT bago magsimula ang next season ng PBA. Kabilang na dito ang posibleng pagre-retiro ni na Jason Castro, Ryan Reyes at Kelly Williams. Malaki na din kasi ang binagsak ng laro ng tatlong veteranong ito, maliban na lang kay Kelly Williams na naghalimaw pa sa quarterfinals laban sa Rain or Shine. Sigurado naman na wala na silang plano pa na i-trade ang tatlong veteranong ito dahil matatanda na din naman sila. Kabilang din sa mga plano nila ay ang pagpapalit ng kanilang mga big man. Dahil nga nasa injured list pa sina Poy Eram at Brandon Ganueles, kailangan na nilang humanap ng player na pwedeng ipangtapat sa mga big man ng SMB at Hinebra kagaya ni Junmar at C-Stand. At ang pinaka-priority nila sa lahat ay ang makahanap ng kapalit sa posisyon na binakante ni Mikey Williams. Isa sa mga posibleng hakbang na gagawin ng TNT management ay gumawa ng isang 3-team trade kung saan target nila ang isa sa mga backcourt ng NLEX Road Warriors. Ilang beses na din ginawa ito ng TNT sa kanilang sister team kung saan inagaw nila si Mikey Williams na dapat ay number 4 overall pick ng NLEX noong 2021 na labis namang ikinagulat ni NLEX coach Yeng Yao. Habang si Calvin Ofta na naman na 3rd overall pick din ng NLEX noong 2021 ay na-trade naman sa TNT noong 2022 na naging dahilan ng pagkalas ni Coach Yeng Yao sa MVP group mga idol. Ilan lang naman ito sa mga posibleng senaryo na mangyari sa koponan ni MVP. Madami pa din naman silang option lalo na at magaganap na naman ang PBA Rookie Draft na tiyak na aabangan ng mga basketball fans. Madami kasi ang nagsasabi na madami na namang magagaling na rookies ang susubukang mag-apply sa PBA. Medyo tumataas na din kasi ang kompetisyon sa B-League at KBL kaya wala na masyadong local players ang nare-recruit para maglaro sa Japan at Korea.